Good vibes, lovely people. Ayun, another adventure namin sa fishing today. Kaya samahan nyo kami guys. Madaling araw pa lang ay nagto-travel na ang inyong lingkod para lang sa aming fishing adventure. Eto, nasa highway travel tayo. Exit na kami sa highway. 2,700 ang aming bayad. After highway, medyo malayo pa ang aming babiyahin para sa aming fishing adventure sa Atami. Ang ganda ng daan. Dire-diretso, may mga ilaw pa. Kasabay ang buwan na nakikita. Siya ay sahod guys. Yung nakatihaya siya, ibig sabihin sahod, lucky daw yan. So napakaganda niya. Nang unang labas pa lang niya ay alauna pa lang guys. Napakaganda niya talaga. Ganda ng mga Kulay na kulay yung paglabas niya. Eto, ganito siya kaganda. Ganyan kaganda yung tingkad ng kulay niya. Ito ay 1:30 plus AM. Bawat anggulo na makikita ko siya, kinukuhanan ko siya ng video guys. Napakaganda. Andito tayo sa Atami. Ito ay November 26. Pagkapos naman kumain sa convenience store, tapos na ang lahat, so sumakay na kami, nag-ready na para umalis at panoorin natin ang paligid. Napakaganda ng mga ilaw guys dito sa lugar na ito. O diba, makulay ang mga ilaw. Napakaganda, diba? Nakaalis na kami, papalayo na ng papalayong konti ang aming rota. So mula sa dilim, nagliwanag na. Ang ganda ng liwanag, nakikita pa ang Mount Fuji. Hanggang sa mawala ang paningin dito guys, talagang kinukuhanan ko siya ng angulo, kinukuhanan ko siya ng video para kuha ko talaga yung ano yung pinakamaganda. Kaso lang, ayan, ganun lang siya kasi may ulap na nakakakip sa kanya. Ganun pa man, maganda pa din. Habang sa kabila naman guys, napakaganda ng araw, kinukuhanan ko pa rin siya. Bawat pusat namin, hindi ako magsasawang kuhanan siya. Napakaganda. Kaya ito yung isa sa mga gusto ko sa aking mga ginagawa, sa aming pinupuntahan. Mayroon talagang makikita ganito kahit sa mga road travels. Sa kabilang banda naman, ayan, naiilawan na siya ng araw. Lumalabas na ang araw dito sa kabila na makarap sa kanya. Ay, unti-unti lumalabas ang magandang kulay naman ng araw. Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Ayan, kantahan na lang natin. Ayun, sisilip na ang haring araw. Napakaganda nyo guys, talaga. Promise. Mag-wish na kayo. Ayan na. Sa gitna ng dagat, makikita ang napakagandang sinag ng araw. Kahit sa mga ulap siya ay natakpan ng konti. Diba? Napakasarap ng feeling. Ito talaga yung pinaka-refreshing para sa akin. Kaya di ko man alam, makakuha man kami ng isda ngayon o hindi. Basta, nandito lang kami sa laot. Very relaxing ang feeling. Ayan, malamig na guys. Nilalamig kami kaya talagang doble ang aming mga suot-suot dahil sa super lamig. Pag wala pa ang araw. Ayun, napakaganda ng kulay niya. Yung sinag niya guys, unti-unti na. Unti-unti nang makikita. Ayan! Diba, napakaganda niya. Kahit yung ganyang design lang ang dating. Diba, kakaiba. Everyday kasi kakaiba. Hindi mo alam kasi bawat araw iba-iba talaga ang makikita mo sa bawat araw. Kahit sa mga ulap, wala na, hindi na yan babalik. Wala nang pareho. Bukas pareho man ang oras, hindi na rin maibabalik kung anong nakikita mong maganda ngayon. Diba? Kaya samantalahin na natin, kuhanan siya. Ganon din ang buhay guys. Kaya ayan.
Napakaganda niya. Maalon-alon man siya ng konti. Nauugaman ako. Pero kinukuhanan ko pa rin siya. Ayun. Super beautiful. Ayan, lalabas na yung sinag niya. Yung kanyang rays. Diba? Ang napakaganda niya. Pansinin nyo yung kulay, guys. Napakaganda. Mapapakanta ka. Diba? Bihira lang yung ganito. Bihirang-bihira ka lang magkakaroon ng ganito. Hindi. Kasi pag nasa land ka, wala ka sa tubig, iba din yung nakikita mo. Pag nasa tubig ka, iba din yung nakikita mo. Diba? Napakaganda. Ay, hindi tinantanan. Ayan. Ito kami. Balot na balot. Ang aking hobby. Mga feeling namin talaga. Ayan, ang race. Lumabas na ang race. Super nice, diba? Ayan, pusuan nyo na. Sa kabila naman, asa na kaya yung si Mount Fuji? Di ko na nakita. Sinagan kami. Pinipilit. Hindi na lang naganda dyan. Kasi malamig pa. Wala pa yung tinatawaan ng araw sa akin. Ang itsura lang nila. Mga kasamahan namin, ayan, may nakasabit na guys, may nakakuha na to. Hindi ko lang sila ma-focus, pero ang laki ng nakuha na guys, 36 kilos ang nakuha. Iba kasi yung haba daw ng nylon nitong taong to. Ayan, nagkakape na tuloy si Habi. Ayun ang nakuha guys, ang galaki niya. Ayun, bawat makuha, inaalis agad yung kanyang tubo para fresh pa rin siya pagdating sa ano. Ayan, may nasumabit na naman guys. Tapos nakita na siya. Nung nakita na siya, saka naman siya nakawala guys. Ayun, kita mo. Ayun, di ba yung nakita? Shark. Kinain yata ng shark, nawala yung... Sa araw na ito, maliit lang yung nakuha namin. Hindi kami nakakuha ng tuna. Ngayon, yung may nakakuha guys, isang tao lang siya ang nakakuha ng 3. Ang dami namin, 8 kami, pero 3 yung nakuha niya. Mag-isa lang siya guys. Kaya, napagdesisyonan niya na ang 3, isa ang iuwi niya, yung 2 paghati-hatian ng lahat at magpa-game, mag-junkin poy para makakuha ng magandang basyo o magandang lugar sa isda. Ayan, kinikilo na siya guys. Ito ay nasa 36 kilos. Tapos yung may 2 pa. Isang tao lang nakakuha kasi niyan guys talaga. Yan. After nito, may isa pa. Kikiluhin uli. Yung 2 naman, tag 33 kilos yata yung bawat isa. So, yung 2 para daw sa amin, na mga kasamahan niya. Ayun, kaso lang may party talaga na magja-junkin poy or mag-fix para kung sinong panalo ang makapagpili ng pinakalugar na masarap sa isda. Pero lahat kami nakapag-uwi ng isda. Ayan, ako sa kinilo. Ang pinakasadyo o pinakamay-ari ng barko, siya mismo ang hands-on sa paghihiwa ng isda. Ang may-ari ng barko. Kaya ayan, pareho halos magkalaki, magkasing laki ang 3 yan. Ayan yung may-ari. Yan. So, swerte kami dahil pinapipili kami. Alam nyo bang nag-junkin poy ang panalo sa unang batch ay ako? Wala nga lang akong video. Ngayon, next batch nag-junkin poy, si Habi naman. Pero syempre, bago siya hihiwain yung nakakuha ng isda, ay magpapapicture muna siya. Dahil syempre, siya ang bida dyan, Siya lang ang nakakuha sa aming lahat. 8 kami. Siya lang ang natatanging may kuha. Napakalaki naman niya. Ang haba daw kasi ng kanyang yung main line niya sa kanyang pain. Kaya ayun.
Ayan. Ito lang yung kuha ko. Tag-isa kami ni Habi. Maliliit. 2 kilo ang isa. Tag-isa kami ni Habi ng kuha. Yan ang kuha namin. Yan lang yung kuha namin. At ito na, hihiwain na ng may-ari ng barko ang isda. Ngayon, yung ulo guys, ang sabi ay sinong gusto. So, kumuha ko ng ulo. Tapos yung puwet din naman, sino daw may gusto. Ito yung buntot. Sabi ko, ako, masarap daw kasi yan. Nandyan yung collagen. Ayan. So, pinili ko rin na hihingi ako. O, di pinagbigyan naman nila. Kuha ako ng plastic. Nilagay ko na siya. Ayun. Yung kalahati naman, yung 1/4 niyan, ayun, kung sino ang, ayan naman ay unang hiniwa, ay yun sa nakakuha ng isda. Lahat yan muna sa kanya. Para babalutin muna niya at iuwi. Maganda dito guys, kasi pag may kuha ka, talagang siya mismo, hands-on siya na ngayon buhay pa yung puso. Hands-on siya na maghihiwa talaga ng pag-ano nitong tuna. Siya ang naghihiwa, grabe. Kita ka po Ayan, ito yung barko nila, oh. Yuta Camaro ang pangalan. Dito lang kami sa tabi naghihiwa kasi ayan, oh, andyan may gripo na din, may panghugas na din. Ang galing. Ayan. Pag pangalawang ulo naman, ang sabi, oh, sino daw ang tatanggap? Ganyan. Pagkanalo ko, ayan, akin yung isa dyan. Tapos next namang batch, nag-junkin ang asawa ko. At itong mga iba naming mga kasamahan. Mag-junkin po nila. Ang asawa ko naman ang panalo. Tingnan nyo guys. Junkin po eh. Yan, simulan na sila. Panalo. Nanalo asawa ko. Ayan, dalawa ang hiwa namin. Dalawa kami nanalo. Nagkakalahati. O, diba? Ni Habi. So, salamat sa isda. At ito, umuwi na kami. Magpunta kami sa hotel. Tutuluyan namin. Bumili muna kami ng kape guys sa convenience store. Pili kami muna ng maraming ice. Pero dyan kami mag-check-in guys. Oh. Malapit lang yan sa may barko. So, bye for now. Thanks for watching guys. Ito yung room namin. At see you sa susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Mamwa. After mag-fishing ang onsen. Yan, magpainit. Masarap. Dahil galing sa lamig. So, ito yung kasunod natin guys. See you. Bye for now. I love you all. Bye guys. 君の3から6マストントントンツーツーツートントンゲレゲレドンゲレゲレ